Amen. The title of my message today is Rise and Conquer. Rise, ibig sabihin ng rise, bumangon ka. Okay? Tumayo ka, bumangon ka. Amen. How many of you here nakabangon na, nakatayo na, or inaantok pa? Sino dito mga naka-rise up na? Hallelujah. Amen. So rise and conquer. And this is actually the word of the Lord for us. Sabi ko, Lord, ano yung 2025? Ano yung gagawin mo? Sabi ko, Lord, may divine favor kami. Noong 2024, may nakaranas sa amin. Grabe yung mga pabor mo na hindi namin ini-expect. When you say favor, ibig sabihin, ibinigay sa'yo na hindi mo deserve. Okay, katulad ng kaligtasan natin, hindi naman natin kayang bayaran yun, hindi natin kayang gawin, pero ibinigay sa atin. Kahit sobrang makasalanan tayo, ibinigay pa rin ng Lord. Ganoon po ang ibig sabihin ng biyaya. And even the blessings na ibinibigay sa'yo ng Lord, na minsan masasabi mo, parang, Lord, parang hindi ko deserve to. Bakit ako? Di ba? So yun yung ano natin for this 2024, talagang grabe yung mga testimony ng divine favor. Tapos ngayon, Lord, bakit ganito parang iba? Parang, Lord, parang ang ganda nung last year, tapos ngayon parang iba to parang masyadong seryoso to Lord. Amen? And I believe that the word of the Lord is always at the right time. Amen? Yung salita ng Diyos laging napapanahon. Amen? Kailangan natin to. Hindi natin alam kung anong mangyayari this 2025. Di ba? May nagbabadya nga, may nagsasabi ng news, uy, may bago na namang virus on China, nagla-lockdown sila doon. Ang ganon, di ba? Pero hindi natin alam. We just don't know. Okay? It may be true or not, pero tayo, mananampalataya, hinahanda tayo ng Panginoon at pinaghahanda tayo ng Panginoon. Amen? Kasi ayaw ng Lord na ang Kristiyano parang kung ano lang yung meron dyan. Sige, kung ano lang. Kung wala, ganun. Hindi pwede. May gagawin tayo, may lalakarin tayo. Amen? Para kang sasakay papuntang BGC, okay, hindi ka sasakay ng jeep or ng bus papuntang Calamba. Tama ba? Kasi out of way papunta Or kung ano-ano na lang. Punta na lang siguro akong Alabang. Hindi pwede. Kailangan may journey ka. Alam mo yung sasakyan mo, alam mo yung tatawirin mo, alam mo yung lalakarin mo para makapunta ka doon sa dapat mong puntahan. The same thing with our spiritual life, the same thing with our life, our journey this 2025, may gagawin tayo, kapatid. At yung mga gagawin natin, hindi masasayang. Amen? Gusto nyo ba yon? Yung walang sayang ang 2025. Marami tayong natutunan from the past years. Ang dami nating mga pagkakamali, dami nating hindi magagandang pinagdaanan. Pero this 2025, natuto na tayo. Amen ba? Amen nga na malakas yung mga natuto. Amen. So natuto na tayo. So rise and conquer. So let's read Joshua chapter 1 verse 1 to 18. Dito po natin kinuha in declaration ng Lord ibinigay sa atin. Joshua chapter 1 verse 1 to 18. Amen. So let's read it. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and the great sea toward going down of the sun shall be your territory. Grabe si Lord, no? Sabi, lahat ng lalakaran mong lugar, ibibigay ko sa iyo. Amen? Sinong gusto nun? Di ba? Yung bawat lalakaran mo may pagpapala. O anong gusto mo? Bawat lalakaran mo, wala, yun na, nagtatago mga tao, ayaw sa'yo. Anong gusto mo? Yun na siya, tago tayo. Bawat lalakaran mo, maraming taong mabibless. Amen? Bawat lalakaran mo, ipapakilala mo ang Panginoong Jesus. Bawat lalakaran mong lugar, makaririnig nila yung pag-asa. Amen? Maririnig nila yung ginawa na mabuti ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? And verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life.
As was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kahit yung sa lalakaran mong lugar, kahit may challenges, kahit merong mga kaaway, kalaban, anong sabi? Hindi ka nila matatalo all the days of your life. Ano man yung mga binabato sa iyo ng kaaway, sabi ng Lord, ibibigay ko yung katagumpayan. Hindi ka matatalo buong buhay mo. Amen? Sabi niya, kung naging kasama ko si Moses noon, ando doon ako kahit saan siya magpunta, ganun din ako sa iyo. Amen? Yan ang pangako ng Lord sa iyo. Verse 6, be strong and of good courage, for to this place you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Ayan na, hatian na ng kayamanan. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Okay? Huwag kang sasaway daw sa salita ng Diyos. Pag sinabing sa kanan, kanan. Pag sinabing kaliwa, hindi yung pag sinabing diretso lang, kumakanan ka, kumakaliwa, kung saan-saan ka nagpupunta. Okay? May paalala ang Diyos. And this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. The Bible, the Word of God, kailangan daw hindi yan umalis sa bibig mo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan lagi mong sinasabi ang Word of God. You always declare the Word of God at all times, sa problema, sa kagalakan, sa may pagpapala, lagi mong dinedeclare ang Word of God. And you meditate it day and night. Ano ibig sabihin nun? Pinag-aaralan mong maigi. Ano bang ibig sabihin nito? Paano ko pa ito gagawin sa buhay ko? And observe to do according all that written in it. Observe, tignan mo kung nagagawa mo. Okay? Hindi yun nabasa mo, na-meditate mo, grabe na, study mo, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Okay? At sabi, for then you will make your way prosperous and you will have a good success. Magiging matagumpay ka at masagana. Amen? Mabuting kadagumpayan. Kasi meron ding bad success. Ano yung bad success? Yung gumagawa ng kasamaan para lang maging matagumpay. Di ba? Yung iba, binibenta yung sarili nila. Yung iba, kailangan manapak ng ibang tao para lang sila magtagumpay, para lang sila yumaman. Di ba? Maraming ganon. Yun ang prinsipyo ng mundo eh. Yung kailangan malamangan mo yung kapwa mo para mauna ka, para magtagumpay ka. That's not a good success. Ang sabi ni Lord, ang good success, sumunod ka sa salita ko. Declare, study the word, meditate it, and gawin mo. At yung katagumpayan na ibibigay sa iyo ng Diyos ay mabuti. Amen? And verse 9, have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord God is with you wherever you go. Then Joshua commanded the officers of people, saying, pass through the camp and command people, saying, prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. In verse 12, and then the Reubenites, the Gadites, and half of the tribe of Manasseh, okay, Joshua spoke, saying, remember the word of the Lord, the word which Moses, the servant of the Lord, commanded, saying, the Lord your God is giving you rest. Wow, and is giving you this land. Your wives, your little ones, your livestock shall remain in the land which Moses gave to you in the side of Jordan, but you shall pass before your brethren armed, all your mighty men of valor, and help them until the Lord has given you your brethren rest, as he gave you, and they also have taken possession of the land of the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side of the Jordan toward the sunrise. May ibinibigay sa iyo ang Lord. Papunta kasi sila ng promised land. May pangako na nakalaan para sa inyo. Kaya kailangan angkinin ninyo, kailangan puntahan ninyo. Amen? At kailangan, sabi, tulungan nyo, magtulungan kayo. Okay? Yung mga sundalo, sila yung mauuna, sila yung sasalakay, tapos babalik kayo doon at aangkinin nyo yung lupa.
Amen? And then last is verse 16. So they answered Joshua saying, sabi ng lahat kay Joshua, kasi siya na yung leader, all that you command us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as he did Moses in all things, so he will heed you. Only the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebel against your command and does not heed your words, and all that you command him shall be put to death. Only be strong and of good courage. Amen? So, bago natin tignan to, yung story na to, ano ba yung background nito? Let's take a background. Number 1, God called Moses to deliver Israelites from Egypt, slavery, lead them to their promised land. Alam niyo yung storya na yon. Tinawag ng Diyos si Moises para i-deliver. Sabihin deliver, mula dito kasi for 400 plus years silang alipin ng Ehipto. Kasi may pangako na ang Lord sa kanila, kaya lang ang tigas ng ulo nila, talagang nagstay sila, ayaw nilang kumilos. Ganun kasi ang tao gusto sa comfort zone. Dito na kami. Kahit inaalipin sila, kahit mano na sila, parang sanay na kami dito. Okay na to. Hindi yun ang gusto ng Lord. I will take you out. Hindi yan ang ninyo. Hindi yan ang destiny para sa inyo. Kaya ginamit ng Lord si Moises, dineliver itong mga Israelites from Egypt sa slavery, papunta doon sila sa promised land. At sila po ay naglakbay. And then, second is, Israelites wandered in the wilderness for 38 years. Okay, so almost 40 years. Pero 38 years, paikot-ikot sila because of their disobedience, unbelief, complaining, rebellion, and idolatry. Hindi dapat ganun katagal. Yes, dapat pumunta doon sila sa wilderness kasi gustong iproseso ng Diyos ang kanilang ugali, ang kanilang pananampalataya. Pero tumagal sila doon. Why? Because of their disobedience. Alam natin yan, lagi nating naririnig yan. Bakit kaya ang tagal ng mga Israelites paikot-ikot doon sa wilderness? Kasi laging nagko-complain. Puro ito na lang ba yung kakainin namin? Wala na kami makain, wala kaming mainom. Sana doon na lang kami, balik na lang kami sa Egypt, okay pa, na ganun. Puro sila reklamo. At karereklamo nila, hindi na sila naniniwala doon sa pangako ng Diyos. Kasi yun ang dinedeclare nila palagi. At dahil yun ang dinedeclare nila, hindi na sila naniniwala sa sinasabi ng Diyos, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Okay? Yung Diyos-Diyosan na susunod sa kanila. Hindi yung sila ang susunod sa Diyos. Si may kinokontrol na, kaya ganun, gumagawa ang tao ng paraan. Kaya idolatry and then rebellion. Kaya kapatid, kapag ganun ang buhay natin, hindi ba, tatagal ang buhay natin sa wilderness 38 years, parang kalahati ng buhay mo ay nilaan mo lang sa pagko-complain, nilaan mo lang sa pagiging disobedient. Okay? And then, Joshua was faithful disciple of Moses for 40 years. Ibig sabihin, si Moses, in their journey with Israelites, kasama niya si Joshua, and Joshua was his assistant, his disciple. Okay? So, ibig sabihin, nakita ni Joshua, mula nung nagsimula, hanggang sa namatay si Moses. Moses died and Joshua became the next spiritual and military leader to conquer their promised land. Diba? Sounds familiar ba yung story? Niligtas tayo ng Lord. Nung niligtas tayo ng Lord, minsan, okay na, Kristiyano na ako. Ang daming problema. Ang dami nating complain. Minsan nagdi-disobey pa tayo. Hindi, okay na yan. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga kalungkutan, nakakaranas tayo ng hindi magaganda kasi sinusuway natin yung salita ng Diyos. Sinusuway natin yung mga prinsipyo ng Diyos. At nakakaranas tayo ng hindi magaganda. Okay? Pero ang maganda dito, dahil tapos na si Moses, ang titigas ng ulo, hindi niya na napuntahan yung promised land, natanaw niya lang. Kaya ginamit ng Diyos si Joshua para maging next leader. Ano ibig sabihin? New year. Ibig sabihin, a new chapter, a new season kung saan gagamitin tayo ng Lord sa bagong journey na ito. Amen ba? Amen ba? And after this, ito na yung binasa natin. Sabi ng Lord, mabasa natin kanina, be strong and be courageous. Paulit-ulit, di ba? Be strong and be courageous. Bakit? Kasi nakita na ni Joshua, yung mga Israelites nagko-complain, ang tigas ng ulo.
Ang hirap maging leader sa mga taong antitigas ng ulo. Di ba? Sino ng mga nanay, ang hirap pasunurin ng anak, di ba? Kung yung isang anak, edi how much more yung may 6 na anak? Antitigas ng ulo, di ba? Kaya minsan hindi mo maikakaila na ang nanay ay minsan imbis na ilaw ng tahanan, nagiging speaker ng tahanan. Tama ba? Bakit? Huwag niyo sisihin ng nanay, sisihin ng mga anak ng antitigas ng ulo, ayaw sumunod. Mahirap maging leader. Okay? Lalo na kung ang mga tao ay hindi naman sumusunod at ayaw intindihin yung pinasusunod. Kaya it's a challenge for us and even ourselves here in this church. Kailangan, kapatid, matuto tayong sumunod ngayon. Katulad ni Joshua, alam niya na yung nangyari. Walang magandang nangyari ang pagko-complain, pagre-rebelde at pag-idolatry at kung ano-ano pang gagawin mong pagsusuway sa Diyos. Dahil marami sa kanila ang namatay. Hindi nakarating doon sa promised land, hindi naranasan ang promised land. Sino dito gusto makapunta sa kanyang promised land? Maklaim niya yung blessing, yung breakthrough na nanggagaling sa Lord. Amen? Ito ang susi. Matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, lesson learned na tayo, ha? Okay. Isa pa, kalabitin mo para sabi mo, lesson learned na tayo, ha? Okay, natuto na tayo. Okay, kaya naman, ito ang word ng Lord sa atin. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, rise and conquer. Ano ibig sabihin nun, Pastor? It is a call from God for us to act in faith to possess what God had promised. Ito ay pagtawag ng Diyos. Sinasabi niya sa iyo, anak, rise and conquer. Ito ay tinapagtawag ng Diyos. Pag tinatawag ka, dapat ikaw ay nakikinig at sumusunod. Yun ang ibig sabihin ng call. It is listening and obeying what God is saying. How? How are we going to obey? Act in faith. Manampalataya ka. Kapag sinabi ng Diyos na ibibigay niya sa'yo, manampalataya ka, tayuan mo na ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Hindi yung talaga, paano yun ibibigay ng Diyos? Ganito lang ako wala akong pinag-aralan mahirap lang kami. Ano lang ako Minsan, tinitignan natin yung sarili natin Hindi naman ikaw ang nagbigay ng pangako para sa sarili mo. Diyos ang nagbigay ng pangako at siya rin ang tutupad ng pangako. Amen? Ang Diyos natin hindi katulad ng politiko. Nangangako. Tapos minsan tatanungin ka pa, nangako na nga ako, tutuparin ko pa. Di ba? Sa ganun ang politiko ang Diyos hindi katulad niya ng mga sinungaling na politiko. Kapag nangako ang Diyos, manampalataya ka, lakaran mo, sumunod ka, makakamit mo, mararanasan mo. Amen? Amen. Hallelujah. And it is an act of faith to possess what God has promised. To possess. Ibig sabihin to conquer. Kailangan possess. Makuha mo siya. Maranasan mo. Yun ang sinasabi ni Lord kay Joshua. Possess that land. Yung promised land na yon, may mga Hittites, may mga Amalekites, may mga taong nakatira doon. Okay? Ang daming sundalo, ang lalaki. At isa si Joshua sa mga espiya noon na pinapunta ni Moises na sabi niya, hindi, kaya natin. Pero sabi ng iba, sabi nung mga nakasama niyang mga leader ng bawat tribe, hindi natin kaya, para tayong mga grasshopper, para tayong mga insekto sa mata nila. Kaya natakot, pero sabi ni Joshua, hindi, kaya natin. Kaya siya yung naging leader. Kaya ang leader, sila yung sila yung lagi nagsasabi, kaya natin, kahit may malaking problema. Amen? Kaya ba natin tapusin to? Amen. Kaya natin. Amen? Pastor, naku, mahal ng materialis ngayon. Ito po ay proyekto ng Lord sa atin para itest ang pananampalataya. Hindi pwedeng, may pananampalataya ako. Ipakita mo paano, kapatid. Sa mga simpleng ganito lang, kailangan, kaya natin.
Amen? Kasi nandiyan naman ang provision ng Lord. Kaya kang gamitin ng Diyos. Yung pinaka-least na akala mo na ikaw na walang pera, kaya kang gamitin ng Lord. Manampalataya ka lang. Amen? Manampalataya ka lang, gagamitin ka ng Diyos. Amen? We can finish this. Ano man yung ibinigay sa atin ng Diyos, tatapusin natin. Amen? We can do this, church. Amen? Hallelujah. And rise. Sinabi ng rise, pag sinabing rise, tayo po ay bumangon. Bumangon saan? Rise. Next again, rise. Rise from our mistakes. Rise from our fall, our downfall. Rise from the bottom. Rise from sickness. Rise from your financial debt. Rise from your dead dreams. Rise from your lack. Rise from poverty, from the ashes. Rise from your comfort zone. Rise from your pain, your heartaches, your traumas, your fears, your sorrow, your depression or emotions, and even your frustrations. Ano man niyang hindi magaganda, mga negative things, rise. Amen. Bumangon ka dyan. Huwag kang magtagal dyan sa problema mo, sa mga trauma mo, sa mga takot mo. Lagi ka na lang matatakot hanggang kailan ka babangon. Pastor, durog na durog ako, hindi ko kaya, wala akong lakas. Okay lang yan, sige, umiyak ka, okay lang yan, manalangin ka, iiyak mo. Pero may panahon para ikaw ay bumangon. At ngayon na yung panahon na yon para bumangon. Sinasabi ng Diyos, kasama kita. Kaya hindi ka bumabangon mag-isa, bumabangon kang kasama ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen? And you are able to conquer. What do you mean by conquer? You're going to be able to defeat your enemy, overcome challenges, and possess what God has promised. Matatalo mo anuman kaaway na darating sa buhay mo. Kahit yung mga challenges, gaano man kataas yung bundok na yan, kaimposible na yan, mapagtatagumpayan mo yung challenges this 25. Maraming kaaway, marami kang challenges. Okay? Huwag ka nang magulat, kapatid, this 2025, mas maraming challenges. Grabe, Pastor, January pa lang, pagpasok pa lang ng January, ang dami ko ng problema. Totoo. Ibig sabihin, merong kang pagtatagumpayan. Amen? Kasi kung wala yung mga ganun, anong gagawin mo? Wala pa, banjing-banjing tayo. Inallow ng Lord ang mga challenges na yon for you to rise up and conquer. Amen? And you are gonna possess what God has promised. Amen? There are two things on this rise and conquer. Dalawa yan. Parte ng Diyos at yung parte ng tao. Okay? Sa declaration na to ng rise and conquer, God will play His part. May role ang Diyos dito. Pero hindi lang ang Diyos, may role ka din, may gagawin ka din. Unahin natin yung kay Lord. Okay lang ba? God's part. Every place the sole of your feet will tread upon, I have given you as I said to Moses. Sabi ng Lord, ibibigay ko sa iyo yung mga lugar na kung saan ka man pupunta, saan ka man lalakad, mapapasayo. Amen? Kaya kung yung lugar mo, punong-puno ng hindi maganda, lakaran mo, kapatid. Ipag-pray mo, Lord, you are Lord over this place. You are the Lord and Savior in this place, in my family, in my workplace, in my school. Lord, saan man ako dalhin ng itong paang ito, Lord, you will be seen in my life. They will see the light. They will not see me na mismong ako, but makikita nila yung Diyos na pinagsisilbihan ko. Amen? Lahat ng mga bagay na nakikita mo at mga lugar kung saan hindi magaganda, lakaran mo, kapatid, puntahan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. That is why in this year, we are gonna be opening another church. Amen? Parang hindi kayo excited, ha? May pupuntahan tayong lugar, may bubuksan, may gagamitin dito sa inyo na, Pastor, bakit ako? Yes, ikaw. Dahil ikaw ang gagamitin ng Lord. Amen ba? May mga lugar kang pupuntahan. Minsan, akala mo, nandun lang pala. Tatawirin mo lang pala yung kalsada. Ibibigay ng Lord sa'yo. Amen? And you will set up those fire in those places. Amen? Amen. Hallelujah.
And second, na gagawin ng Lord sa'yo, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Walang sino man ang makakatalo sa'yo. Ganun ka kalakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, lakas mo ah. Kaya sabihin mo, anihin mo ulit ang katabi mo. Kasi niloloko. Pastor, niloko, lakas na kumain, no? Sabihin mo, pakatatag ka kapatid. Yes. Dahil pangako ng Lord, hindi ka kayang wasakin ng kaaway, hindi ka kayang patumbahin ng kaaway dahil mismo ang Diyos, mismo siya ang magbibigay ng katagumpayan sa buhay mo. Amen? Kaya ng Diyos yan. And number 3, I will not leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan. Sa verse 5, may kita natin yan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Iwan ka man ng kaibigan mo, ng best friend mo, iwan ka man ng tao na talagang pinagkakatiwalaan mo. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Anumang sitwasyon ng buhay mo, hindi ka niya iiwan. Yan ang pangako niya. Amen? Hindi ba magandang yun? Sabi ko, Lord, okay na to sa akin. Yung samahan mo lang ako. Malaking na yun, malaking bagay na yun, na hindi ka nag-iisa. Amen? And He will make your way prosperous and you will have good success. In verse 8, sabi pag sumunod ka lang ganito, ibibigay ng Lord sa iyo ang prosperous and good success. Pasasaganahin ka ng Lord, iaangat ng Diyos yung kabuhayan mo, yung pinagkakakitaan mo, iaangat ka ng Diyos. Kung kumikita ka ng 10,000, gagawin niya yung 15,000 or 20,000, iaangat ka. Some of you will be promoted. Hindi dahil sa pansarili nyo lang, it is because God wants to show His glory to you. Makita niya na kaya niyang iangat mula sa kawalan, magiging kasaganahan. Amen? Kayang gawin yun ng Diyos. Amen? Yun ang parte niya. At sabi niya, you will have good success. Talagang magtatagumpay ka. Amen? Tagumpay na nanggagaling sa Diyos. And God is with you wherever you go. Sa verse 9, binasa natin kanina. Saan ka man magpunta, ano man yung pupuntahan mo, kasama mo ang Diyos. At nandoon siya wherever you go. Kaya lang kapatid, huwag ka pumunta sa lugar na hindi ka naman pinapapunta ng Diyos. Amen? Wherever you go, hindi pwede, pwede kahit saan pala to papunta akong impyerno Hindi kapatid. Kailangan nandun ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi kung saan-saan ka nagpupunta, nagliliwaliw. Tama ba? Di ba? Pag oras ng Sunday service, hindi kung saan-saan ka. Saan ka dapat? Ayun, alam nyo naman pala yun. Wherever you go. Kasi kapag nandoon ka lang sa bahay, samahan ka ba ng Lord? Maririnig ka ng Lord. Pero lagi lang sasabihin sa'yo, pupunta ka na kasi doon. Nandoon yung mga kasama mo Di ba? Kaya, wherever you go doesn't mean na yung gusto lang natin, kung saan yung gusto ng Lord na puntahan natin. Amen? And the last one is, the Lord your God is giving you rest and giving you this land. Ibibigay na sa'yo ng Lord yung kapahingahan. Yung pagpapala, wow! Hindi yung pahinga na hindi ka nagagawa, kundi yung at peace ka kahit may mga problema, payapa ka. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos at ibibigay niya yung pangako at naniniwala ka dahil nananampalataya ka. Dahil may pinangako ang Diyos. Amen? May pinangako sa iyo ang Diyos. Pinangako ng Diyos sa iyo, makatatapos ka sa pag-aaral mo. Huwag mong problemahin yung finances mo. God will provide. Amen? Ano man yung mga bagay na yan, may kaparaanan ang Diyos, may kakayanan ang Diyos na ibigay ang mga pangangailangan natin. Kaya this 2025, marami kang mga problemang kakaharapin. Marami kang mga bagay na parang sasabihin mo sa sarili mo, bakit ako? Bakit ako pa ang nakakaranas nito? Ibig sabihin nun, may gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. May gusto siyang gustong ipakita sa iyo at iparanas na mabuti, maganda, kesa pa sa mga nagdaang taon. Amen? Amen. Ngayon, punta naman tayo sa part natin. Dito ang mas marami. Okay, are you ready? Sabihin niyo po, I'm ready, Pastor. I'm ready, Pastor. Yan, ganyan. Kailangan ready kayo kasi may gagawin ka, kapatid May gagawin ka. Huwag mong expect, Pastor, bakit hindi ko pa nako-conquer? Bakit ginagawa mo ba yung part mo? May instruction ng Lord
Hindi ang Lord, hindi siya parang genie na gusto mo yung isang bagay, ayan, bigay, mag-wish ka. Hindi ganun. May proseso. Tinetest ng Lord lagi yung pananampalataya natin. Kailangan natin lakaran, kailangan natin pagtagumpayan. Amen ba? Ganun ang Diyos Gusto niya lumago ka, gusto niya umayos ang buhay mo. Okay? Hindi yung pabanjing-banjing, hindi yung wala tayong focus, wala tayong goal. Ay ano na lang, kahit ano na lang pastor. Hindi ganun ang buhay natin bilang Kristiyano. Ang mga Kristiyano ang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa. Amen? Dahil maraming iba na napaka-intelligent, na napaka-talino, napakayaman, pero hindi kilala ang Diyos. Anong mangyayari sa buhay nila? Pero ikaw, alam mo ang katotohanan, dapat manatili kang maging marunong sa buhay mo. Huwag kang gumaya sa mundo na ayaw kilalanin ang Diyos at ayaw mamuhay sa prinsipyo ng Diyos. Amen? Kaya lagi tayong may gagawin. At ano yung gagawin natin? And this is my part. Sabihin nyo niya po, my part. Sabihin nyo po, my role. Yung gagawin natin. Amen? Number 1, prepare, push, and possess. Maghanda ka, kapatid. Okay? Prepare. Part ng preparation is ating prayer. We will have our prayer and fasting this 3rd week of January. Okay? Part ng preparation. Bakit? Kapatid, i-assess mo yung sarili mo from the previous years. Ano yung mga bagay na dapat nating tanggalin sa buhay natin? Part ng preparation yon. Meron po akong tatlong lagi ko po natutunan ko po sa dati kong kumpanya to, sa dating kanong SSS ang tawag ko dito. There are things that you need to first stop. Ano yung mga bagay na dapat na ihinto mo na nagpapabagal sa takbo ng buhay mo? Okay? Number 1, stop the drama. Yung mga drama natin sa buhay, pastor, hindi mo alam kung ano yung ginawa niya sa akin. Di ba? 10 taon na nakakalipas, ganun pa rin. Ilang taon na doon ka pa rin. Stop na. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, stop na. Okay? Yung mga mali natin na ginagawa na hindi naman effective, mga kasalanan na hindi na dapat nating ginagawa, ang tawag doon dapat ay stop na. Ihinto na natin. Bakit? Natuto ka na di ba? I-assess mo ano yung mga bagay sa sarili mo na dapat ihinto na. At hindi lang yun, ano yung dapat tanggalin natin. Unang mga bagay na pwede natin tanggalin sa loob ng bahay, tawag nga nila declutter. Di ba? Yung mga bagay na hindi naman pampasikip lang ng bahay. Tanggalin mo na, kapatid. Ibigay mo na sa nangangailangan. Yung damit mo na, 1 taon na, andiyan pa rin, pero kasi favorite ko yung color, pastor. 1 taon mo nang hindi isinusuot yung kapatid. Sana may tao nang nakakasuot niya, nakaka-appreciate nun. Hindi lang yung ikaw, tinitignan mo, pampasikip lang sa cabinet mo. Ibigay mo na, kapatid. Maging pagpapala ka pa. Amen? Huwag kang magbigay ng butas-butas, okay? Yung maayos. Okay? Declutter, yung mga bagay sa loob ng bahay natin na pampasikip lang, tanggalin, linisin natin. Amen? Ganon din sa buhay natin, ugali natin. Ano ba yung dapat ko natanggalin? Okay? Ano ba yung mga bagay, mga ugali na hindi magaganda? Kailangan nating assessment. Para i-stop natin, tanggalin natin, declutter. Okay? Detoxify. Tinitignan mo yung kusina mo, bakit puro delata mga kinakain namin? Okay? Dapat baguhin din, tanggalin yung mga yun, palitan ng bago. Kasi kailangan din natin maging healthy din tayo. Tama po ba? Hindi ka makakapunta sa every Sunday, makakapag-serve ka sa Lord, or hindi ka makakapunta sa promised land mo na may sakit ka. Pastor, di ba? Bakit ka ganyan? Kakain ko ng dilata. Di ba? Kasi kailangan natin baguhin. Kailangan natin i-assess. Kasi natuto na tayo. Tama po ba? Huwag na nating ulitin yung mga pagkakamali. Amen po ba? Sabi ng doktor, bawasan yung alat, bawasan yung tamis. Hindi na tayo bibili ng maraming chocolate. Okay, konti na lang. Okay, tikim-tikim lang. Okay? Okay ba yon? Kakain na tayo ng gulay. Okay? So,
Ayaw niya na lagi kang nasa kahirapan. Ayaw niya lagi kang nasa yung kawalan. Di ba gusto ng Diyos na lagi kang nag-uumapaw this 2025? Amen? Amen? Excited ba kayo, kapatid? Kailangan handa ang puso, ha? Hindi yung minsan blines lang ni Lord, hindi ko na nakita dito. Pastor, blines yun, grabe. Uy, ba't hindi ko na nakikita dito? Ewan ko ba? Ay, sino nag-bless sa kanya? Si Lord o si ano? Diba? Pag bless ka ni Lord, mas lalo kang maglilingkod. Amen? Diba? Mas lalo kang magmamahal. Kasi bless ka ni Lord, hindi ka na magpapakita. Okay, ganun din kapag marami kang problema, mas lalo kang lumapit sa Lord. Amen? And number 2, your part, be strong and courageous. Maging matatag ka. Bakit? Maging matapang ka, magtiyaga ka, matatag ka. Bakit? Marami kang kakaharapin na mga problema. Sa verse 6, 7, 9, and verse 18, ilang beses inulit-ulit yan, be strong and of good courage. Sabihin mo nga sa katabi mo, be strong and courageous. Amen? And number 3, do not resist or refuse to obey God's instruction. Wag na wag ka, kapatid, nasusuway sa instruction ng Lord. Sabi kanina doon sa binasa natin sa verse 7, do not turn away from it. Okay? Huwag mong tatalikuran, inuutusan kang pumunta doon. Yoko nga. Huwag ganun, kapatid, pagre-rebelde yun. Nagre-refuse ka, ayaw ng Diyos ng ganun, disobedient ka. Kaya yun ang gagawin mo, kapatid. Can we do that, church? Do not refuse or resist what is the instructions of God. And then number 4, declare the word of God at all times. Sabihin mo kung ano yung word of God. Mga declaration. Kaya kailangan nagbabasa po tayo ng Bible. Alam niyo po, this year po, natapos na po namin with all my, some of the leaders and pastor from Hong Kong and from Japan and here in the Philippines po. Meron po we've opened a Bible school po sa ating church po natin. Nagtuturo po ako ng Old Testament and the New Testament. Old Testament survey. Ito po yung course kung saan ano ba yung background, ano ba ibig sabihin nito, yung sulat or yung mga libro sa Old Testament. Kasi honestly, ang hirap po intindihin. Tama po ba ng Bible? Kaya may Old Testament survey, yun po ang tumutulong. Tinuturo ko po yun para mas maintindihan mo, yun pa lang ibig sabihin nito. Kasi may part siya ng history, may part siya ng kultura, ganun. At ano ba yung prinsipyo, ano ba yung spiritual na meaning nito? Okay? So yun po yung tinuturo ko. At tinuturo ko po yun to encourage everyone to read their Bible na maging goal nila na matapos nila ang Bible within 1 year. Alam mo ba na kaya mong basahin ang Bible ng 3 beses sa isang taon? Kaya. Okay lang kahit di mo maintindihan, basta maging practice mo yan. Kasi kung wala ka namang ginagawa, ang tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa nababasa, hindi mo pa natatapos, di ba? Sayang, di ba? Kasi it takes discipline din. Okay? Kaya nga, and even some of them uulitin nila para mas lalo nilang maintindihan. And I want you to be part of it. I will be teaching, magdadagdag po ako na isang subject, yung isa hermeneutics, ito po yung paano ini-interpret po yung Bible. Okay? So, pero kailangan tapusin muna natin po yung Old Testament and New Testament para makita nyo po kung ano. So, tinuturo ko po yan. And I'm so glad that these pastors and leaders from other country po, most of them are mga domestic helpers. Napaka-ano po ng trabaho nila, napaka-busy po nila, pero they will always find time para matuto ng salita ng Diyos. May ministry pa yun sa mga church nila, and they are also enrolled in studying the Word of God. Bakit? Kasi ang mga Kristiyanong marunong, hindi lang sila nakokontento kung saan lang sila. Mas lalo pa silang nagpaparunong kasi alam nila na kayamanan ang salita ng Diyos. Okay? Kasi once na maintindihan mo at nai-apply mo, mararanasan mo yung kapangyarihan nun.
Amen? Kaya nga may mga pag-aaral tayo para mas maintindihan. And that's why I'm encouraging you. I'll be opening this and i-advertise ko po, I'll tell you kung kailan pwede pong online at minsan po yung ibang hindi nakakasama ay nire-review po nila yung video po. Pwede nilang balikan. And then of course, meron akong mga requirement para ipasa po sila. And I'm so glad that they are able to finish the Old Testament and the New Testament. Natapos po nila yung buong Bible. Amen? So, kaya din natin yan, church. Can we do that, church? Kaya mo bang i-goal? Basahin natin ng Bible. Huwag natin katamaran. Yung panunood natin sa Netflix ng mga Season 1, Season 2, Episode 1, Episode 3, ilaan mo na sa pagbabasa ng Bible. Di ba? Hindi sila nag-umuong, Pastor, gusto ko may bagong ano ngayon yung lalabas na yung kontrabida, lalabas na yung kabit, malalaman na nung malalaman na nung original na asawa, Pastor Ayan. Kapatid, kwento ng ibang tao yon, asikasuhin mo yung buhay mo. Amen? Ilaan na natin yung oras natin kung saan matututo tayo. Okay? Do not dwell on the things. Stop na yung mga drama. Stop na yung mga bagay na hindi nagbibigay ng value, hindi nagdadagdag ng karunungan sa'yo. Okay? Ay, doon sila natahimik. Okay? Gawin natin yung mga bagay na nagbibigay ng karunungan. Okay? Huwag na natin aksayahin yung stop na yung pag-aaksaya natin ng panahon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Okay? Okay lang manood ng movie. Siguro ngayon, ang movie na papanoorin mo yung mga inspiring. Okay? Ang Facebook ko, tama na yung kakascroll. Okay? At saka yung kakapost mo ng puro mga pagpaprank, ng mga video, nakakatawa, pampag-good vibes to, Pastor. Tama na. Okay? Manood ka ng mga inspiring. Okay? Yung mga makakatulong sa negosyo, makakatulong sa pagpapalaki ng anak mo, makakatulong sa pagmamahal mo sa asawa mo. Yun ang panoorin mong mga video. Okay? Hindi yung, tignan mo to, prank ganon. Hindi yung puro nakakatawa pero walang aral. Kailangan yung makakadagdag ba to ng karunungan sa akin? Di ba? Dapat mamili po tayo. Nasa atin po ang kapangyarihan, magdesisyon po tayo. Hindi lang tayo scroll na kung ano lang yung gusto natin kasi gusto lang natin maging masaya. Di ba? Mamili tayo ng mga movies, yung mga movies na mag-i-inspire sa atin, mga true to life story ng mga movies na mag-i-inspire sa'yo para mangarap ulit, para manalangin ulit, para kumilos ulit. Amen ba? Amen ba? And declare the Word of God, study and meditate day and night the Word of God. Pag-aralan natin and fully obey the Word of God. Hindi lang study, kundi fully obey. Hindi half, ha? Pag sinabing pinapapunta ka dito sa lugar na to, hindi mo sasabihin, mamaya na, mga 4:00 na, mainit pa. Hindi ba? Pag sinabing, ora mismo, punta ka na. Okay? Yun ang ibig sabihin ng fully obey. Hindi yung namimili ka ng gusto mo or yung kung kailan mo lang gusto na sumunod. Amen? Sabihin mo nga, fully obey. Okay, and then next is ito yung mga gagawin natin. Do not be afraid and do not be dismayed. Huwag kang matakot. Merong mga challenges na nakakatakot kang haharapin, kapatid. Merong mga bagay na inaalaw ng Lord at minsan sasabihin mo parang hindi mangyayari, parang imposible. Huwag kang madismaya, kapatid. Hindi pa tapos ang Lord. Amen? Kaya pinapangunahan ka na ng Lord. Pinapangunahan na sila ni Lord dito. Sila Joshua dito ng Diyos. Huwag kang madismaya. Kasi may makikita kang hindi maganda, parang yung mga kasamahan mo, iniwan ka. Huwag kang madismaya. Ang importante, kasama mo ang Lord. Amen? Huwag kang madismaya. And then, remember God's promises. Sa verse 13, remember kung ano yung sinasabi ng Lord. Ano ba yung mga sinabi? Balikan mo. Kasi makakalimot tayo Iyan ang isa sa yung bilang tao, nakakalimot tayo. Kaya laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, lagi mong tandaan yung mga pangako ng Lord sa'yo. And number 3, help and assist one another. Verse 14, binigyan sila ng instruction, paunahin nyo muna yung mga sundalo, yung mga army, sila ang sasakop doon. Sa kanyo balikan yung lugar na yon at doon kayo magtayo. At tulungan nyo sila.
Ang instruction sa atin, church, magtulungan tayo. Kung yung kapatiran mo nang hihina, yung isang kapatiran mo hindi na kaya, hindi na nagsisimba, magkaroon ka ng malasakit sa kapatiran mo. Amen? Tama ba, mga kapatid? Huwag tayong sasabihin na si pastor nang bahala dyan. Problema niya na yan eh. Kaya nga siya pastor. Hindi, kapatid. Hindi lang ako, dapat ikaw din. Nakikita mong namumroblema na siya at alam mong may kakayanan kang ipag-pray, may kakayanan kang magbigay, gawin mo, kapatid. Huwag mong hayaan na nakikita mo lang na nalulugmok siya doon sa problema niya. Tulungan mo. Kaya ipinapakita yan sa'yo ng Diyos dahil alam niya na may kakayanan ka. Amen? Marami sa inyo dito magiging leader at meron kayong mga hawakan na tao at yung mga tao na yon kailangan ng tulong ninyo. Amen? May kakayanan kang tumulong. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may kakayanan kang tumulong. And then the last two is, submit and honor your commanders. Sabi ng mga tao kay Joshua, Joshua, we will obey, we will do whatever you commanded us to do. Sabi ng mga tao, ano ibig sabihin nun? They submit themselves and honor their leader, their commander. So, ngayon kapatid, ito yung panahon na hindi mo aanuhin, hindi mo aawayin ng leader mo, bahala siya, mahirapang, hindi niya alam kung ano yung hirap na. Hindi ganun, kapatid. Okay? Akala nyo lang, ang mga leader at ang mga pastor dito sa church po ay nagmamalasakit po sa inyo. Okay? Mukha lang, ganito lang yung mukha ko na parang walang pakialam tong pastor natin. Hindi po, meron po akong pakialam po. Pinapanalangin ko po kayo. Amen? Ang tanging hiling lang is you learn to submit and honor your leaders and your pastors. Amen? Kasi ito po ang prinsipyo ng Diyos. Pinag-uutos po ito ng Lord. Okay? Kaya ganun na sabi, ano yung ipagagawa? Gagawin namin, sabi ng mga tao kay Joshua. Kaya nandun, ibig sabihin, nakikiisa sila doon sa leader nila. Nakikiisa sila doon sa pastor nila. Amen? Kaya wag niyong kakagatin yung leader, wag niyong pagsasabihin ng kung ano-anong hindi magaganda ang mga pastor at ang mga leader. Okay? Kasi sila yung tinawag ng Diyos. Hindi niyo alam kung ano yung mga battle, mga problema na kinakaharap nila. Di ba? At yung mga battle ninyo, hindi rin nila kaya nga magtulungan tayo. And at the same time, honor our leaders and pastors. Amen po ba? Magtulungan po tayo. And the last one is, ready and willing to be assigned when needed. Sabi ng mga tao, Joshua, sabi ng mga sundalo, ng mga saan mo man kami papuntahin, pupunta kami. Okay? Ganun sila. Ready na ba kayo? Okay? Kasi alam nyo po, ang Lord, nagbibigay ng instruction at ng direksyon yan sa leader. Hindi basta-basta nagbibigay ang Lord kung kani-kaninong tapos, pastor, ito yung narinig ko, ito yung narinig ko. Hindi po. Lagi pong nauuna ang pastor at yung mga leader na ibinibigay ng Lord yung kanyang instruction sa pastor and then nire-relay niya. Bakit? Kasi gusto ng Lord may order sa loob ng church. Amen po ba? Kaya pag pinapunta tayo, pastor, tara, punta tayo sa Binyan. Pinatatayo tayo ng church doon. May magba-Bible study tayo doon. May mga tao, pastor, doon na willing. Amen? Pero dito, walang willing mag-lead doon. Hindi pwede. Kailangan ready ang mga puso natin ngayon. This year, okay, yung mga lugar ninyo, kung saan kayo nakatira, okay, gagamitin niya ng Diyos. Are you willing to be used by God? Amen? Barangay UB, Barangay Landayan, Barangay Calendola, Barangay Langgam, Pasita, or anumang mga barangay dito, and even other places, other cities, or even other nation, may papapuntahin ang Lord. Hindi ka para mamasyal doon, para mag-minister or magtayo, mag-plant ng church. Amen? So marami sa inyo dito, ititrain ng Lord, makinig ka lang, kapatid. Amen? Makinig ka lang, sumang-ayon ka lang, i-align mo ang sarili mo doon sa pinagagawa ng Diyos. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong plano. Amen? Let us align. And then the last one is, ano nang gagawin natin? What will be our model? Simple lang, ang modelo natin, good soldier of Christ. Okay? Sabihin nyo nga po, good soldier of Christ Jesus.
Ayan ang ating modelo, yung mabuting sundalo ni Hesukristo. Kaya nga rise and conquer eh. Kaya mamaya explain ko po sa inyo yung ating yung photo o yung image art natin. Sabi nito sa 2 Timothy, kausap ni Pablo si Timothy. Okay, si Timothy, siya yung dinedisciple niya. Young people to. Okay, nag-handle ng church. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang tinuturuan, sabi niya dito, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard from me among many witnesses, commit these faithful men who will be able to teach others also." Okay, so in-encourage sila. "You therefore must endure hardship." Magtiyaga ka sa kahirapan as a good soldier of Jesus Christ. Grabe, no? "No one engaged in warfare entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier." Walang sundalo na pumapasok sa gera, tapos iniisip niya yung, nalabhan ko ba yung mga ko sa bahay? Natanggal ko ba yung saksakan ng plancha? Diba? May problema, iniisip niya yung problema sa asawa niya, problema niya sa anak, problema kung saan-saan, pero nasa gitna siya ng gera. Walang sundalong ganun. Ang sundalo, focus yan doon sa gera ang gagawin niya. Hindi niya iniisip yung kung anong ng buhay. Kaya sabi ng Lord, sabi ni Pablo kay Timothy, "Timothy, wag kang kasi mga distraction na ginagawa yan ng kaaway. Kaya pagtiyagaan mo yung kahirapan na nararanasan mo kahit nasa gitna ka pa ng gera." Okay? As no one engaged in the affairs of this life, that he may please him who enlisted. Para matuwa yung tumawag sa'yo, yung nagpadala sa'yo. Di ba? Kapag sundalo ka, punta ka sa gera, may nagpadala sa'yo. Para matuwa yung nagpadala sa'yo. Ganun ang ating Panginoon, ganun ang ating Diyos. Pinadala ka doon kasi may gera, may i-conquer ka. Okay? At ang sabi doon is, "And also if anyone competes in athletics," bilang atleta naman, "he is not crowned unless he competes according to the rules." Ibig sabihin, by the rules ka, sumusunod ka doon sa sinasabi. Hindi yung gumagawa ka ng sarili mong instruction. Kung ba, sumusunod ka sa instruction. "And the hard-working farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things." So ikaw rin ang mag-aani lahat ng ginagawa mong pagpapagal para sa Panginoon. This 2025, magiging busy ka, magiging masipag ka sa Lord, magiging masipag ka sa pamilya mo, magiging masipag ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, magiging masipag ka sa ministry mo. Lahat ng gagawin mo yan ay para sa Panginoon. At lahat ng pagpapagal at paghihirap na ginagawa mo, tutumbasan ng Diyos ang laban. Madadapa ka sa dami ng problema, pero hindi ka susuko, lalaban ka. Amen? Lalaban tayo. Amen? Katulad niyang lumalaban niyang yung trapal natin, di ba? Kahit gaano kalakas ng hangin, di bumipitaw. Buti pa yung trapal natin, fighter. Ikaw ba, fighter ka din, kapatid? Ha? Amen? Mas magaling ka, mas matapang ka pa sa trapal. Amen? Ha? Mas matapang. Amen? Kailangan ng mga matatapang dito. Amen? Hindi susuko. Amen? And then the last one is finisher. Mga FFF. Yung last one is fire starter. Amen? So finisher. Hindi lang tayo magaling ng
mag-start, fire starter, umpisa lang. Kailangan fire finisher din tayo. Amen? Ano yung pinasisimulan ng Diyos, kailangan nagpapatuloy at tinatapos natin. Amen? Tapusin natin, kapatid. Ano yung mga naiwan natin last year na mabubuti at magaganda, ipagpatuloy natin, tapusin natin. Alam mong maganda, alam mong mabuti, binigay ng Diyos, tapusin natin. Huwag nating hayaang nakahanglang, bahala na yan, pastor. Matatapos. Hindi, kapatid. A good soldier is a finisher. Kung ano yung kanyang goal, yung ibinigay sa kanya, tatapusin niya. Okay? Ano yung instruction sa kanya? Pina-follow niya, hindi niya kine-question. Di ba yung isang batalyon, nakita ba kayo ng isang batalyon ng sundalo, tapos sasabihin nila, nagki-question, paano ganito, paano? Isipin mo yon yung pinaka-leader nila, yung general nila. Ang daming tanong. Hindi. Ang mga sundalo nakikinig lang yan. Dahil bago pa nila magsalita, bago pa sila naisip na yan ng mga leader nila. Kaya ang mga sundalo sumusunod. They are a good follower. Okay? They do not complain. Minsan kasi ang tao, complain muna bago sumunod eh. Di ganun, kapatid. Sunod ka muna. Amen? Ayan, natahimik sila doon. Sunod muna tayo bago tayo mag-complain. Mahirap kasi na nauuna yung mga complain natin bago tayo sumunod. Let us be a good soldier because a good soldier follows instructions and they never hesitate, okay, to disobey. They always do it and finish the task. Amen? So sabi ko, anong conclusion ko nito? Hindi, kinongclude ko na lang. Pwede niyong gamiting hashtag. So ito po yung conclusion natin. Less drama, more faith. Okay? Sabihin niyo nga po, less drama, more faith. Okay? Less drama, sabihin, may drama pa rin. Siyempre, iiyak ka, pero hindi yung mas marami ka pang drama kaysa sa pananampalataya. Okay? Damihan mo, mas lalo ka manampalataya, mas lalo kang lumakad sa pananampalataya. Less drama, more faith. Okay? So pag mag-post kayo, grabe si pastor, less drama, more faith. Hashtag. Okay, this year, this 2025, less drama, more faith. Kailangan natin. One more time. Can we say that one more time? 1, 2, 3. Less drama, more faith. Okay, number 2. Invade new territories. May bago tayong pupuntahan. So pumunta tayo. Kung pinakikilos tayo ng Panginoon, kumilos ka. Some of you will go to different places na hindi nyo pa napupuntahan. Amen. Lagi ko sinasabi sa mga leader ko, ang una kong requirement, may passport ka na ba? Diba? May passport ka na ba? Bakit? Kasi I'm not limiting you to the other city, to other places, to other region. Kasi pwede kang dalhin ng Lord sa pinakamalayo. Amen? Yung mga pinakamalayo, kailangan ng passport. Hindi ka makakapunta kung wala kang pasaporte. Amen? You cannot invade new territories, lalo na malalayo, kung hindi ka handa. Kailangan handa ka, kapatid. Some of you will fly to different places, will go to new places. Amen? This 2025. Amen ba? Ay, sabihin nyo nga po, invade new territories. And number 3. 1, 2, 3. Obey God whatever it takes. Ano man yan, sumunod ka. Kung kailangan mong iwan mo na yan muna. Diba? Sumunod ka sa Panginoon. Ano man yung ginagawa, kahit paulit-ulit na lang yan, iwanan mo na yan. Pastor, malapit na matapos tong drama na to eh. Nasa season na ako, final episode na to eh. Iwanan mo na yan, kapatid, sumunod ka na. Okay? Obey God whatever it takes. And then the last one is Rise and Conquer 2025. Amen? So you're gonna rise up and we will conquer many challenges for the Lord. Amen ba?